Pinakyaw na yata ng NAIA ang lahat ng kalokohan. Nung mga nakaraang araw ay isang dayuhan ang ninakawan habang dumadaan sa x-ray machine. Meron namang ipis, meron ding daga at meron ding surot. Pero ngayon naman ay may bagong kaso ng tanimbala. Dahil isang mag-asawang kababayan natin na muntik nang hindi makaalis papunta sa bansang Thailand dahil sa bala na nakuha sa bag na dala nila. Meron naman, sir. Ito po. Okay po, sir. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Muntikan na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng nakaplastik na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Sabi? Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman silang mag-asawa na makasakay at wala ring kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang daming nagtatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Giit pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya. And then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa. Kasi especially kung 1 or 2 pieces lang kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. In fact, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Parang mas nakakatakot patuloy ngayon sa loob ng NAIA kaysa sa mga lugar sa Manila na uso ang dukutan. Dahil ngayon kanya-kanya na namang diskarte ang mga kawatan para makapagnakaw. Lalo na sa kasong ito na isang dayuhan ang ninakawan ng sling bag habang dumadaan sa x-ray machine. Panibagong kontrobersya na naman ang kinakaharap ngayon ng NAIA. Isang foreign national kasi at kanyang Pinay na misis ang ninakawan ng dumaan sa may x-ray machine ng Terminal 1. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinilip pa ng mga security personnel ng NAIA Terminal 1 ng x-ray machine na ito kung saan umano nawala ng sling bag ang isang British national. Pero hindi nahanap ang nasabing sling bag. Sa investigasyon, lumalabas na posibleng ninakaw ang nasabing sling bag. Babiyahe na palondo ng dayuhan kasama ang Pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabi na sila ng isang grupo na naghatid din umano ng isang pasahero.
Nasalisihan umano ang British national habang nasa X-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Nakita na raw ng Manila International Airport Authority sa kuha ng CCTV ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Mabuti na lamang at hindi nakuha ang passport ng Briton kaya't natuloy ang kanyang biyahe. Tinutukoy ng pagkakakilanlan ng mga sospek. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, mapapansin po natin na sanay at talaga pong may sistema po sila. Magmula dun sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Paano kaya naging sindikato ito at paano napunta sa pila ng X-ray machine ang mga hindi naman pasahero? Sana makialam na dito ang gobyerno at magpatupad na ng kamay na bakal sa mga ganitong kaso. Dahil hindi titigil ang mga ito sa paggawa ng mga kasamaan o pagnanakaw sa loob ng NAIA hanggat hindi nabibigyan ng mabigat na kaparusahan. Lalo na't kaliwat kanan na naman ang nakawan ng mga laman ng maleta ng mga pasahero na dumadating sa NAIA. Napakaraming OFW na ang nagsishare na nabibiktima sila. Nakakalungkot mang sabihin pero mas nakakatakot na tuloy ngayon sa loob ng NAIA. Bakit sa Clark at sa Cebu International Airport ay tahimik naman? Alam kong may pag-asa pang mabago ang NAIA dahil nasa pamunuan naman yan or sa namamahala kung gusto talaga nila itong mabago. At sana makialam na din dito ang gobyerno. Dahil nakakahiya kapag ganito ang mga nangyayari sa NAIA, lalo na't ang paliparan ang isa sa imahe ng isang bansa.